Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon, ayan, kung titignan nyo, bale, meron tayo dito na compression driver ng brand Audio Master, wattage 1000 watts. So kung napanood nyo pala yung last video ko mga boss about din dito sa mga compression driver na to, bale nag-unboxing tayo. At pinakita ko rin sa video kung gaano kalagi itong mga compression driver na to. Ngayon, ang gagawin naman natin, bale sa sound check natin to mga boss, itong mga compression driver na to. So yun bale ang gagawin natin ngayon. Tingnan natin kung gumagana ba tong mga compression driver na to na nabili ko sa online. So yan bale ang gagawin natin ngayon mga boss dito sa video na to. Pero bago natin simulan yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, kung titignan nyo pala, bale meron na rin tayong gagamitin na horn dito para sa ating compression driver. Ayan, bale dalawa yan. So ito palang mga horn tweeter na yan, bale matagal ko nang nabili. Siguro nasa 6 months na or 7 months nung nabili ko tong mga horn tweeter na yan. So na-stock na rin yan sa bahay. So yung sukat pala nito, papakita ko dito sa video. So picture na lang yung papakita ko mga boss para mas makita nyo. So, ipapakita ko sa inyo mga boss yung sukat nito para may idea kayo kung gaano kalaki itong mga horn tweeter na yan. Yun mga boss, nakita nyo yung sukat nitong mga horn tweeter na yan. Ngayon, bale, yung presyo naman nito mga boss, papakita ko rin dito sa video. Ayan, kung titignan nyo mga boss, yan bale yung presyo na nabili ko itong mga horn tweeter. So, kada isang piraso ay nasa 499 pesos. Ayan. So, dalawa yung binili ko, umabot ng 1,318. Kasama na yung shipping. So, yan bale yung presyo nitong aking mga horn tweeter. Ngayon, sunod naman na gagawin natin, ngayon alam nyo na yung sukat nitong horn tweeter na yan at yung presyo. So, bubuin na natin yan para yun na nga matesting na natin tong compression driver. So, para mabuo natin yan, bale gagamitin na natin yung mga bolts and nuts. Ayan mga boss, so yung mga bolts and nuts na yan, bale ngayon natin gagamitin yan. So, kapag bumili tayo ng compression driver mga boss, kasama na yan, yung bolts and nuts na yan. Bale, dyan nakalagay yan mga boss, dyan sa mga butas na yan. Kung titignan natin, yung butas nitong compression driver ay nasa 8 mga boss, 8 butas, ayan. Pero hindi naman natin lahat gagamitin yan, bale, ang gagamitin lang natin dyan ay 4, ayan. 2, 3, 4. So, yung 4 na yan mga boss, yun yung gagamitin natin dyan para may lagay natin itong horn tweeter na yan. So, para may lagay natin yan, bale, gagamitin natin yung bolts and nuts. So, ayan mga boss. Kung titignan nyo tong bolts, kung papansinin nyo yan, meron tong mahaba na thread at meron maliit na thread. So, yung maliit na thread na yan, yan yung lalagay natin dito sa compression driver. Yung mahaba naman, bale dyan papasok tong horn tweeter. Ngayon mga boss, lagay ko lang. Kung titignan nyo, ayan, bale na ilagay na natin yung mga bolts dito sa compression driver. So, itong 4 na yan, hindi natin gagamitin yan kasi yung horn tweeter na nabili natin mga boss, pang 4 na butas lang. Ngayon, igpitan lang natin gamit tong Allen. Ayan. So, tamang igpit lang, wag yung puwersado. Ngayon mga boss, after natin may lagay yung mga bolts dito sa compression driver, so pwede na natin ilagay itong horn tweeter. So madali lang naman ilagay yung mga boss, itapat lang natin yung mga butas dito sa bolts.
Ngayon, sunod na gagawin natin, after natin may lagay itong horn, so ilagay na natin yung nut, ayan. So ikot kamay lang, wala pa tayong pagigpit dito sa mga nut mga boss, kaya ikot kamay lang muna. Kung titignan nyo mga boss, ayan, bale tapos ko nang may lagay itong horn tweeter dito sa compression driver. So napakadali lang, nakita nyo naman dito sa video. Ngayon, doon naman sa isa, yun naman yung lalagay natin. So hindi ko na ipapakita dito sa video mga boss. Kasi kung ano yung ginawa natin dito, so ganun din naman yung gagawin natin doon sa isa. So ilagay ko na rin mga boss, forward ko na yung video. Ayan, kung titignan nyo, bale, tapos na natin may lagay itong mga horn tweeter dito sa compression driver, ayan. So, testing na lang natin to mga boss. So, ngayon natin malalaman kung gumagana ba talaga itong mga compression driver na yan. Pero sana gumagana na lang kasi hindi biro yung presyo nitong mga compression driver. So, i-set up ko lang mga boss para matesting na natin. So, ayan mga boss, bale na set up na natin itong mga compression driver. So, gagamit pala tayo dito ng whooper para kahit papano hindi pangit yung tunog. Alam nyo naman mga boss, kung puro tweeter lang, pangit yung tunog. Kaya supportahan natin ng whooper. Bale, nakatap na rin yan dito sa amplifier. Bale, ang gagamitin lang muna natin na pang-testing dito, yung 502 amplifier. Titignan nyo, bale, ito yung amplifier na gagamitin natin. Ayan. So, for testing lang naman. Kaya okay na yan mga boss. So, yung left channel, bale, dyan nakatap yung ating compression driver. Tapos, ito namang right, bale, dyan nakatap yung whooper. Ayan, kulay black yung whooper. Tapos, ordinary wire dito sa tweeter. So, yung capacitor pala mga boss dito sa compression driver. So, ordinary lang muna yung ginamit natin. So, hindi pa ako nakabili. Pero, pwede naman to, yung capacitor na yan. So, sa mga baguhan dyan, huwag yung kalimutan lagyan ng capacitor yung mga tweeter. Panigurado masusunog yan kung walang capacitor. Ayan mga boss, so hanap lang akong music na pwede natin i-play yung hindi copyright para hindi naman sayang itong ating video. Yun mga boss, so narinig natin, tumunog naman tong tweeter. So ibig sabihin, okay itong tweeter mga boss, so buti na lang. So hindi ko na muna sinama pala tong whooper, so tweeter lang yung pinaandar natin para yun na nga marinig natin ng maayos tong tweeter. Ngayon mga boss, dahil okay itong tweeter na yan, so yung isa naman yung titest natin. So lipat ko lang mga boss. Yan mga boss, narinig natin. So, gumagana naman tong dalawang compression driver na nabili natin sa online. So, legit yung seller mga boss. At higit pa doon mga boss, malakas tong mga compression driver. So, dito sa ating video, medyo pangit yung tunog. Pero sa actual testing mga boss, malinis yung tunog nito mga compression driver. Sa presyong 6,000 plus mga boss, dito sa mga compression driver lang, so, sulit na mga boss. Base sa pandinig ko dito sa mga compression driver na yan. Ngayon, dahil okay naman itong mga compression driver, gumagana naman mga boss, wala naman problema. So, hanggang dito na lang itong ating video. Sana kahit papano, nagkaroon kayo ng idea dito sa mga on Twitter, pati na rin dito sa compression driver. So, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So hanggang dito na lang, maraming salamat.